fear zone, no fear zone. Ito yung topic natin ngayon. Pero yung yung content kasi natin, assumption natin, napanood nyo na yung video. I hope na panood nyo. Napanood mo ba, Vincent? Napakinggan ko po. Ayun, sige. Kung napakinggan nyo na, kasi magre-reference tayo, pabalik-balik tayo doon. Yung ginagawa ko kasi ngayon, kung napansin nyo, yung preaching, yung Bible study natin, magiging complementary siya. Meaning, hindi na natin, sayang naman kung uulitin pa natin yung preaching, parang So, meron tayong mga kukunin from the preaching, magiging complementary yung Bible study natin, mas marami tayong natutunan. Yun. So, yun yung assumption natin. Tapos yung preaching, may mga nagme-message kasi sa akin kung pwede nilang i-share. Siyempre, share at will kayo doon. Kung may kilala kayo na somebody na akala nyo nangangailangan ng message na yon, okay lang. Okay lang naman na i-share yon. Meron nga akong ginawang slide. Ayan meron na siyang QR code. I-scan nyo lang yung QR code. Yun na, pupunta at pupunta rin the same link. Ano yung meron. Okay, scripture natin is Joshua 1 verse 9. Pabasa natin kay Tita Dot, Joshua 1 verse 9. Joshua 1, verse 9. Heaven I commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua 1 verse 9. Alam naman natin to, nandun din ginamit na ito yung main scripture dun sa preaching. Anyway, um maraming challenges, kakaibang challenges, maraming uncertainties lumarating sa buhay natin. And very often, very often unexpected yan. Unexpected yan. Si Ruben, ang ayos-ayos na magtatrabaho, mamaya biglang sasabihan, ililipat kita. Ano yun? Oh, ano siya, unexpected yung mga ganon. Parang yung kay Lay, ine-expect ko may nagsabing magbabayad, tapos inasahan ko para sa payroll, tapos hindi nagbayad, my goodness. Buti na lang may ibang sumalo. So, ganun yun. Unexpected challenges, pero pag nangyari kasi doon, they will result to fear, discouragement, magkakaroon tayo ng doubt, tuloy, magkakaroon tayo ng doubt, deliberately or otherwise, yung fear and doubt nangyayari sa atin, hindi mo man gugustuhin, pero darating pa rin, dumarating kasi siya. Pero sabi nga natin, sabi ni Vincent kanina, nagdadasal na lang ako, nananampalataya ako. Yung scripture natin, yung scripture sa screen, sabi nga sa atin yung command sa atin, we are called to be strong and courageous. Ang linaw-linaw, sobrang linaw yung instruction ni God kay Joshua. Unang-una, be strong and courageous. Tapos yung second na ito yung dapat magiging ka. This is what you need to be. Parang ganon kay Joshua, be strong and courageous. Tapos this is what you do not need to be, afraid and discouraged. So, si God ang nagsasabi yon na meron kasi siyang meron siyang assurance na sasamahan kita. Sasamahan kita every step, every challenge, even in every victory na nangyayari sa iyo, kasama mo ako. Yun yung sinasabi ni God. Sabi niya kay Joshua, sinasabi niya naman sa atin. He is giving us the same assurance today na lahat ng mga pinagdadaanan mo, kasama kita eh. Kasama kita sa lahat ng yan. Ah, yung challenge ni Rocky, yung sinasabi niya kanina. Kalain mo parang sinasabi sa iyo Rocky na pati alarm clock ko problema mo eh. Ganun yung pero problema ko ba yan, hello? Pero ganun yun. God is saying na yung staff mo, pinapasa man niya sa iyo yung problema niya sa alarm clock, pero sasamahan pa rin kita. Siguro, we're just talking lightly about an alarm clock, pero nandun yung attitude ng tao, yung pagbibigay niya ng value sa trabaho niya. It goes deeper and deeper into the person, kung ano man yung pagkatao niya. So, maraming dumarating na ganon. Pero yung
Joshua 1 verse 9, ito ay isang napaka-powerful na instruction ni God kay Joshua kasi yun nga, i-claim na nila yung promised land. And the same scripture binibigay ni Lord para sa atin kasi we are about to walk into His promises and answers sa mga prayers natin. Why do you think na ito yung gusto ni God na Bible study natin ngayon of also many topics sa Bible? Sabi nga natin, narinig nyo naman siguro dun sa preaching, it is one thing to know yung promises ni God, it is another thing to walk into those promises, yung natupad na sa buhay mo. It is one thing to know, to pray sa Panginoon, it is another thing to walk in those prayers, natupad na yung dasal. So, ang gusto natin, hindi yung dasal ng dasal lang. Gusto naman natin masagot yung mga dasal natin. Hindi, ang gusto natin ay hindi yung umaasa ka sa pangako ng Panginoon. Although sinabi sa Bible, wala naman siyang pinangako na sumasablay. Pero mas gusto naman natin, nandun na tayo sa loob ng pangako. It is one thing to know na meron kang promised land. It is another thing to walk in that promised land. So, yun yung magiging Bible study natin ngayong hapon na titignan natin yung yung instructions na ito ng Panginoon. And ano ba tayo matututo to be strong and courageous in our walk with God? Unang-una, sinabi niya kasi, be strong and courageous. Tapos sabi nga natin, command ito eh. And alam niyo, yung command na ito, hindi siya one time sa Bible. For so many times, inulit-ulit yan. Iba-ibang scripture sa Bible, binabalik at binabalikan yung instructions na ito ng Panginoon kay Joshua. So, marami several times sinasabi yan. Tapos, either verbatim siya or it comes in a different form, pero yun pa rin yung message niya. This indicates yung kung gaano kaimportante yung quality na strong and courageous para sa isang believer, para sa atin. So, habang nagba-Bible study tayo, look into your heart na ikaw ba strong and courageous. Marami tayong sinare na discouraging things sa buhay natin. Pero above all those, are you strong and courageous? Na ibig sabihin nun, hindi siya despite yung feelings natin, ano man yung nararamdaman natin, ano man yung nakikita natin in the physical, pipiliin pa rin natin ang magtiwala sa Panginoon, magtiwala sa kanyang mga pangako, magtiwala sa strength ng Panginoon. God is actually instructing Joshua na do not identify with fear and discouragement. Yung in-explain ko rin dun sa preaching, bakit do not be afraid or discouraged? Sabi niya, bakit hindi sinabi ni God nga do not feel afraid, do not feel discouraged? Hindi niya sinabing ganon. Kasi nangyayari. Yung mga feelings of fear, feelings of discouragement, nangyayari lahat yan eh. Nangyayari lahat sa atin. We see it everywhere. Nagmumotor si Vincent na papasok. Tapos may magkakat sa kanya. Eh, no, darating si fear, darating si discouragement eh. Darating si fear, darating si discouragement. It always happens. Pero the reason na ganyan yung statement ng Panginoon, do not be afraid or discouraged, ang sinasabi niya is do not make fear and discouragement part of your identity. Hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Bakit niya sinasabi kay Joshua yan? Marami tayong pupuntahan. Marami akong pagdadalhan sa iyo. Lulusuin mo yung promised land para mapasa inyo yan. May laban tayong haharapin. And in the same manner, sinasabi ni God sa bawat isa sa atin ngayon, we will be conquering places. We will be going places. We will be conquering yung promised land. Remember, we talk about the promised land. We like yung description na land flowing with milk and honey, and we have each of that.
siguro yung promised land natin ngayon ay yung healing, yung provision, yung future ng mga anak natin. Siguro, yun yung mga promised land natin. Ano ba yung promised land na sinabi ng Panginoon sa'yo? Pero in the same manner na parang sila Joshua, hindi sila nakahiga, hindi sila tulog para nakamit nila yung promised land. Tumawid sila, lubaban sila. Kaya in the same manner, God is telling us na kailangan ng effort mo dyan. Lalaban ka. Kailangan ng effort mo dyan. Maraming mga discouragement. So, do not make fear and discouragement part of your identity. Ano mo yun? Kasi, kunwari si Ruben, ang ayos-ayos, 8 years tayo magkasama eh. Tapos, biglang sasabihin, ililipat. Magkakaroon ng ililipat. Merong fear, may discouragement, merong uncertainty. Pero it happened on that situation lang. It happened on that situation. Yung fear, yung discouragement na nangyari kay Ruben, yun situation lang na yon. Hindi siya part ng identity ni Ruben. Hindi yung pupunta siya maggo-grocery, dala niya the same kind of fear, the same kind of discouragement. Meron kang pinipiling bibilhin mo, sinabihan ka nung nagbebenta na mas maganda po ito. Tapos, instead na pakinggan mo, nanguna yung fear, nanguna yung discouragement mo. Pumaparada ka, pinalipat ka. The same, transfer. Pero ayaw mo, nag-result siya ng fear, ng discouragement. Ginawa mo part of your identity. Pero sinasabi ni God, do not make it part of your identity. Siguro yun, you felt fear, you felt discouraged, pero doon lang. Doon lang. Tapos ang next na intervention mo, be strong and courageous. Bakit? Sabi nga natin, you're about to conquer. You are in the process of conquering your promised land para sa Panginoon. Si Joshua ay isang warrior. And in the same manner, sa mata ng Panginoon, ang bawat isa sa atin, we are warriors. Yes, you will have your promised land, pero you have to be a warrior. Huwag kang hihina-hina. Huwag kang lalambot-lambot. Lalaban tayo, sinasabi ni God sa atin. Isaiah 41 verse 10. Pakibasa po. Isaiah 41 verse 10. Nakalagay yan sa bike ko eh. Do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you, I will help you. I will hold on to you with my righteous right hand. Yun, ang bagsik na pangako ng Panginoon. Bagsik na pangako ng Panginoon yan. Wala kang katakutan. And all the reasons for all of those ay dahil sa akin. Kasama kita dahil sa akin. Bakit? I will strengthen you, I will help you. Sinabi ng Panginoon. We have always the reason not to fear, not to be afraid. We always have the reason to be strong and courageous. Bakit? Dahil iyo, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon. I want us to understand this scripture very well. In-explain ko at length dun sa preaching. Kasi, connected sa Joshua 1 verse 2. Joshua 1 verse 2, it starts with the statement na my servant Moses is dead. Pero tuloy na tayo sa promised land. Sinabi ni God kay Joshua, bakit? Kasi parang pinapakita ba ni God yung reality kay Joshua. Harapin mo yung katotohanan, wala na si Moses. Tapos tayong dalawa, God and Joshua, lusubin natin yung promised land na yan para sa inyo yan. Sabi niya, bakit natin pinag-uusapan yung reality? Kasi, kunwari si Vincent, takot siya dun sa meron siyang sort of fear, siguro kung fear is the right term, para dun sa future ng mga anak niya. Para sa future ng mga anak niya. Hindi tama na sasabihin ni Vincent, naramdaman niya yung fear na yun. Hindi niya pwedeng sabihin, ay wala yun, hindi totoo yan, fake lang yan, fake lang iyaharap ko dyan. Hindi tama na si Aji, meron siyang nararamdaman eh. Meron siyang nararamdaman, may nakita yung technician, tapos sasabihin niya, ay hindi, totoo yan, wala yan. Hindi yan. Fake lang yan.
Yung mga ganong attitude. O kaya nagmamigraine ka ng sakit na ng ulo mo. Hindi, walang sakit yung ulo ko. Alam nyo, yung si Jesus, bakit kung merong lumpo, tatawagin niya yung lumpo, iika-ika, nalalapit sa kanya. Tapos ang ano yung tatanungin niya, ano yung gusto mong gawin ko para sa iyo? Lord, lumpo eh. Hello, bakit yan pa yung tanong mo? Bakit yung bulag? Pumunta kay Jesus. Tapos bulag na nga, tatanungin pa ni Jesus, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Lord, bulag eh. Hello. Bakit mo pa kailangan tanungin? Kasi it is God's way of putting us into the reality. It is God's way of letting us accept the truth of the reality. Kasi kung sasabihin mo, willpower yan eh. Sasabihin ko lang by faith. Wala akong nararamdaman. By faith, wala akong takot. Pag sinabi mo yon, and nangyari nga, wala ngang sakit. Nangyari nga, maganda yung future yung mga anak mo. Later, ma-realize mo, kasi faith ang nilaban ko dyan. Alam nyo, the glory belongs to you. It goes to you. Hindi pumupunta kay God. Pero si Jesus, bago niya hinil yung lumpo, tinanong niya, ano yung kailangan kong gawin para sa iyo? Bago nakakita yung bulag, tinanong niya, ano yung gagawin ko para sa iyo? Para pag nakakita yung bulag, nakapaglakad ng maayos yung lumpo, alam nila na si God ang gumawa. Hindi yung willpower nila, hindi po. And in the same manner, ganun din yung sinasabi niya kay Joshua. Maraming discouraging moments dyan. There will be discouraging moments. Pero magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Yun po yun. Yun po yun. Think of one fear you had in the past. What do you think is the root cause of this fear? Ano ba yung fear na nagkaroon ka noon? Pero saan ba nag-ugat ang lahat ng ito? Saan ba nag-ugat ang lahat ng ito? Nag-worry ka na. Oo. Opo. Kasi po, siguro yung ah tawag dito, yung pag-aalala mo sa mga anak mo, yun lang yung ano niya, yung root niya Mhm. na nadala ka doon sa sitwasyon na yun, yung fear Mm. na yun. Yung pag-aalala mo na baka yung mga yung Yun. yung alinlangan, yun po. Mhm. Yung naging fear ko pagdating doon sa ano, baka at tapos yung health ko rin naalala ko, yung mga ganon, pero going back to it, pagka nasa Panginoon ka na, maibabalik, hindi ka niya pababayaan sa Mhm. ganong sitwasyon na. Alam mo na nakasulat na He has plan. Just keep on your faith on believing on that Ah. goal that you have para sa ganon maalis yung ganong fear mo sa ganyang sitwasyon. Yun lang po, Pastor. Basic, So, just ano, go back. subukan kong i-rephrase yung sinasabi mo. Unang-una, hindi, i-rephrase ko lang. The same statement. Opo, opo, Unang-una, sabi mo, ay, syempre, ano na yung nangyari sa mga anak mo, yung mga ganon. Kasi, opo, ang na-recall mo, nung wala ka sa piling nila, may nangyari na hindi maganda. opo. Yun, yung root cause. Yun Di po. ba? Yun Opo, yung root cause nun. And maybe, may see, sometime in your past, merong nawala sa buhay mo na napakahalaga, nawala siya dahil nagkasakit. Tama ba? opo. Yun yung root cause. So something in the past, merong nangyari, it caused fear to you, tapos pag nandun ka sa something similar or something na equivalent na situation, bumalik yung alaala nun. Opo, parang sisisihin mo tuloy yung sarili mo. Sana kung nandoon ako, siguro hindi nangyari. Yun. Parang Oo. ganun po. So in the same manner, ganun tayo lahat. Meron tayong pinatatakutan ngayon. It is worth for Yeah. us to go back, i-realize mo, bakit ba? Bakit ba ako natakot? Kasi may nangyari noon.
Kasi may nangyari noon na akala ko na pag ganito yung nangyayari ngayon ay mauulit yung hindi magandang nangyari noon. Yung nangako na magbabayad para may pang-payroll ako, go back to the past. Bakit mo kinatakutan yun? Bakit ka na-discourage doon? Merong pinanggalingan yun. Yung sinasabi ni Rocky na 1 month ganun mag-resign tapos bigla-bigla na lang Bigla-bigla na lang, it cause you discouragement because you know from what happened in the past na pag yan, hindi niya sinunod yung 1 month, ito yung mangyayari sa akin, nag-cause ng fear sa atin. It is worth for us, for every fear na meron ka, for every fear na meron ka, na pag pag ah, nandyan na sa harap mo yung fear na yon, look back into the past. Mas mabuting i-treat mo yung fear, uugatin mo siya, yun yung panggagalingan ng healing mo kaysa yung i-treat mo yung at the moment lang. Yun po. Tapos, sabi niya, for the Lord your God is with you wherever you go. Ito ay isang pangako ng Panginoon nasa Old Testament, nasa New Testament, consistent na pangako ng Panginoon sa atin. You're about to conquer the promised land. The Lord your God is with you wherever you go. Marching orders ni Jesus bago siya nag-ascend sa heaven after yung resurrection, di ba yung go and make disciples, sabi niya. Sinabi niya, di ba? Tapos, for I will be with you wherever you go. So, the same promise ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan. We are never alone dun sa journey natin. We are never alone sa challenges natin. No matter how invisible or distant God feels para sa atin, it can never be true kasi kasama natin siya. Hindi dahil nagkamali ka, di ba, Vincent? Hindi dahil nagkamali ka, hindi dahil puro kalokohan ang ginawa mo sa buhay mo, iniwanan ka ni God. It is even Amen. during those times na hindi kanya nakapit siya ng todo sa iyo. Na-realize natin yon, di ba, Vincent? Akala mo layo na Akala mo wala na Pero it is at those moments na talagang sobrang kasama mo ang Panginoon. Bakit? Pinangako niya. Old Covenant, New Covenant, ilang beses na inulit-ulit yung statement na yan inulit-ulit na yung statement na yan sa Bible. Psalm 23 verse 4, for your crook and your staff are there to comfort me. Hindi mo ako iniiwanan. Hindi mo ako iniiwanan. Pabasa natin, Ruben, please. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Hebrews 13 verse 5. Thank you, Pastor Alex. Yung statement niya kay Joshua, yung sinulat sa Hebrews, which means it transcends testaments, covenants sa Bible. It is consistent throughout the Bible. Na pag alam mo yon at nanampalataya ka sa sinabi ni Lord na yan, na magbibigay yan ng confidence para harapin mo yung challenge mo. Para harapin natin yan. Isa sa pinakaayaw natin na pangako ni Jesus yung in this world you will have tribulation, in this world you will have trouble, Lord naman. Ang dami kang pwedeng ipangako. Tapos yung tuloy nun, but take heart, I have overcome the world. So it is in essence telling na ano man yung mapagdadaanan mo, kasama mo ako dyan. Napagwagian ko na yan. So it is also for us na maraming challenge talaga. Pero it takes faith para sa atin to know na Lord, kasama mo naman ako Lord, sige, tawid natin to. Itawid natin to. Hindi yung iwasan natin. Sige Lord, itawid natin to. Magbibigay yung promise na yan ng courage sa atin, ng guidance ni Lord, ng protection niya, yung isusustain niya tayo through all of that. At itatawid natin yan. Share how you encounter God personally in your daily regular life. Itong maganda. Itong magandang tanong. Kasi, hindi siya
yung presence, yung pangako, yung never will I leave you, never will I forsake you, it is not a promise only in times of trouble. It is a promise. Yung pag binalikan natin yung Joshua 1:9, yung sinabi niyang be strong and courageous, it is not only during the time of battle or challenge, pero it is something every day. Do not be afraid or discouraged, ay hindi lang during times of fear or discouragement, pero it is a choice that you do every day. So yung sinabi niya ring sumunod doon, I will be with you wherever you go, dun sa New Testament, I will be with you to the end of age. Everyday promise yon. So ang tanong natin, share how you encounter God personally in your daily, regular life. Ano ba yung, ano yung, paano mo na-encounter? Sample ni Vincent kanina, nagmumotor ako Lord, ito yung iniiyak ko kay Lord habang nagmumotor ako. Something that you don't even expect. Something that you don't, ano yung, nagmumotor eh. Something that you don't even expect. Pero yun yung paraan ni Vincent para ma-encounter niya si God personally on a daily, regular life basis. Kayo, paano nyo na-encounter si God on a daily, personal basis? Ang sinasabi ko, kasi sinadya kong ilagay yung word na personally dyan. Iba yung nasa Bible study ka, na marami tayo, hindi masama yun, tama yun. Pero yung personal, yung kayo lang dalawa ni Lord. Kayo lang dalawa ni Lord. Paano mo siya na-encounter daily? Yung akin, Pastor, yung sa devotion, not even in the devotion, tsaka pagka nag-iisa ako and working, I situate na hindi naman siguro nila, hindi mo naman sasabihin sa sarili mo na para kang may sira sa ulo. If you're talking to Him straight, personally, yung meron ka talagang personal relationship na you know that you're talking to your God. Ganun po, Pastor. Yung not only when you are alone, but when you are in a group of study, meron ka talagang sinishare sa mga kasama mo about testimony kung paano siya nag-work sa buhay mo. Ganun po, Pastor. Yung you always make a chance na mai-impart mo siya sa mga tao, not only sa tao, sa mga tao mamimit mo or to the people na around you. Ayun po, Pastor, sa akin. Thank you, Macy. Alam mo, ang madalas kasi natin gawin, kausapin mo yung sarili mo. Ginagawa nyo ba yon? Nangyayari ba yon? Namimili ka? Yes, Pastor Alex, nangyayari. Oh, May chance kung ganun. Kung marami kang question. Nagdadrive ka, Ruben. Ano ba, kakaliwa ba ako, kakanan? Kinakausap mo sarili mo eh. Instead na kausapin mo sarili mo, ba't di mo kausapin si God? Lord, saan ba tayo? Kakaliwa ba, kakanan? Yun po, Lord. Yun, yung ganon. Marami, tapos devotions. Meron pang ibang gustong sumagot. Ang gusto kasi natin, ugali natin, kausapin sarili natin. Ako po, Pastor. Oo, naano din po sa akin yan, na-reveal din sa akin ni Lord yan na bakit ba minsan kausap mo yung sarili mo? Nandito naman ako, bakit di mo ako kausapin? O basta kasi everyday po, yung ang dami-dami kong kausap, dami-dami kong kausap, may quotation, may mga decision na gagawin, ito ba, ito yun, tapos may mga fear pa. Nag-ano po kay Lord, lagi kong pinagpipray na yung pagka lalabas na ako yung kwarto, yung bago po ako magtrabaho, yung strengthen me mentally, physically, emotionally, spiritually, para magawa ko rin po yung task ko. Tapos nag-aasa ko kay Lord ng yung tamang decision. Kasi minsan pagka uminit yung ulo ko po, Pastor, parang iba yung nagiging decision, hindi maganda na ko yun. Kaya tatahimik ako din and ask God. Tapos, Pastor, yung nangyari din sa atin, yung nung lumabas ako, every time na lumalabas ako, talagang yung ina-ask ko si Lord, nagpe-pray ako na
kayanin ko yung every time na lumabas ako. Oo, dahil isa pa yun pa sa yung fear ko. Tapos natuwa ako pa kasi ang communication ko is only good for 2 hours. Hanggang doon na lang po. Pagka lumalabas kami, tapos may kausap ako, kami nila ay lalabas ako. Makikipag-usap ako, pinakamatagal na 2 hours yon. Tapos natuwa ako kay Lord kasi inabot tayo ng 4 hours face-to-face communication. Yan. Yung na isang lugar. Talaga, Pastor, hanggang 2 hours lang ako. Tapos, akala nga ni Obet, nung umupo ako dun sa kabilang chair, lumipat ako, akala niya masama pakiramdam ko. Sabi niya, Tilly, kinabahan ako sa'yo noon. Akala ko iba na nararamdaman mo, kaya ka lumipat. Sabi ko, hindi, pinakaramdaman ko lang yung upuan doon, kung malambot, kung komportable ba. Hindi, wala akong naramdaman na anxiety, ganun po. Oo, kaya tontuwa ako nung lumabas tayo kasi yung 4 hours na ano po, tapos nagpa-check up pa ako. Yung po pa, sir, kasi yun na nga din yung ano ko yung katulad sa everyday, tapos katulad nung gusto ko na magalit dun sa kliyente kasi last week pa niya yung pinangako na bibigyan niya ako ng malaki. Hindi naman niya ako binigyan tapos hanggang kanina nga, sabi Wednesday kahapon, sabi nila bibigyan daw pagka may nasingil, i-deposit agad sa account ko. Walang email na deposit slip. Ayun, kaya po talagang everyday kausap ko po si Lord. Pero talaga minsan pagka hindi, nung dati kasi hindi, yun po, iniribil niya sa akin. Kung may problema ka, like, kung may iniisip ka, nandito ako, kausapin mo ko, hindi ko ano-ano iniisip mo. Ayun po. Yun, thank you, Lay. Meron lang ako na-pick up doon sa sinabi ni Lay. Merong times na maiinis ka. Merong times na yung na-disappoint ka. Alam nyo, when we talk to God, hindi mo kailangang ayusin yung sarili mo. Pag naiinis ka, di pumunta ka sa Kanya na, Lord, nakakainis eh. Lord, nagagalit na ako eh. Eh, yun yung Joshua 1 verse 2 eh. Aminin mo yung totoo. Face the reality. Sabi natin sa preaching, the current reality is your benchmark on what God can do. Lord, nagagalit ako eh. Lord, niloko ako eh. Lord, nagsinungaling. Lord, nakakainis eh. Lord, patukan ko na to eh. Ganon ka humarap kay Lord. Sabihin mo yung totoo sa Kanya. Kasi doon Kanya sasaluhin. Kaysa naman yung tanggalin ko muna yung galit ko bago ako pumunta kay Lord. Hindi po. Hindi po. Tatanggalin ko muna yung pagkainis ko bago ako pumunta kay Lord. Hindi po. Come as you are para sa Panginoon. Just come as you are para kay Lord. Nung pinanganak siya, yung mga shepherd, nakita nila yung mga anghel, may takot sa puso nila, may doubt sa kanila, pero pumunta pa rin sila. Kaya nagkaroon sila ng encounter with the Messiah. In the same manner para sa atin. Kung ano yung galit mo, ano yung takot mo, ano yung doubt mo, dalhin mo yan sa Panginoon. Come to me, all of you, of heavy burden, and I will comfort you, sabi ng Panginoon. So bring your burden to God. Hindi yung aayusin ko muna, hindi. Alam niyang hindi mo kayang ayusin yan. Alam niyang kaya niyang ayusin yan. So pag dinala mo yun sa kanya, siya yung mag-aayos. Kasi yung ayusin mo yung sarili mo bago ka pumunta sa kanya, hindi po. Lord, niloko ako. Lord, nagsinungaling. Lord, hindi niya tinupad yung pangako niya. Dalhin mo lahat kay Lord. And dun mo makikita kung paano siya gagalaw dun sa issue mo. Sinabi ni God kay Joshua, be strong and courageous. Sinabi niya sa kanya, do not be afraid or discouraged. Pero hindi rin nagkulang ang Panginoon para sabihin kay Joshua, paano mo ba gagawin yan? Joshua 1 verse 8, pakibasa po. Joshua 1:8. This book of instruction must not depart from your mouth. You are to meditate on it day and night so that you may carefully observe everything written in it. For then you will prosper and succeed in whatever you do. Thank you, Vincent. So,
Sabi ni God, hindi nagkulang si God na nagbigay ng instruction tapos bahala na kung paano mo gagawin. Hindi po. Malalabanan mo yung fear, yung discouragement na nangyayari sa buhay mo. Sinasabi niya kay Joshua, sinasabi niya sa atin, ang panlaban mo lang dyan ay tangi at tangi at tangi lang na yung salita ko. Hindi willpower. Hindi willpower, hindi anything or anyone na makakausap mo, kundi gagamitin mo lang yung salita ko, yun yung panlaban mo dyan. Tapos yung very detailed, very specific yung pagkasabi ng Panginoon. This book of instruction must never depart from your mouth. Pag mo lang binabasa, binibigkas mo. Meditate on it day and night. Hindi ito yung during quiet time lang para lang masabi na nakapag-devotions ako, para pag tinanong ako ni Pastor Alex, may masasabi ako. Hindi. Meditate on it day and night, kayo at ni God nag-uusap. Tapos, so that you may carefully observe everything written in it. Gawin mo. Huwag kang basa ng basa, hindi naman nangyayari sa buhay mo. Yun po yun. So, kailangan isabuhay mo. Kailangan yung payagan mo na sumiksik yung salita ng Panginoon hanggang sa kasulok-sulukan ng buhay mo, ng puso mo. Ganun kahalaga. Tapos yung day and night, ganun kahalaga na hindi siya once a week, hindi siya yung paminsan-minsan lang pag may time, hindi po kailangan everyday, regularly. Psalm 119:105, malamang alam natin lahat ito. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Habang inaaral natin, habang nagsisik tayo kay God, kay Jesus dun sa word niya, nagkakaroon tayo ng wisdom, ng guidance, ng strength para harapin yung mga challenges natin. Alam nyo, kung minsan sinasabi natin yung challenges natin ay hindi lang yung mga negative na nangyayari sa buhay natin. Yung challenges natin kasama yung positive na nangyayari sa buhay natin. Kasi, paano kung si Lay, sinabihan siya na magbabayad ako malaki, matatanggap mo, pang payroll yan. Tapos natanggap niya. Challenge pa rin yun. Bakit? Magpapasalamat ka ba? Pupurihin mo ba ang Panginoon? I-acknowledge mo ba na galing kay Lord yon? There is a challenge even in the good things that happen sa buhay natin. It is a challenge of gratitude. It is a challenge of worshiping God with the good things that happens to us. Ilang beses yung ang dami nilang natatanggap, mabuti na, maganda na yung nangyayari sa buhay nila, makakalimutang magpasalamat sa Panginoon. Ilan sa atin, kasama ako, na later marirealize mo na, Lord, yung nangyaring yun, pinagdasal ko pala yun noon. Tapos hindi ako nakapagpasalamat kaagad, hindi ko na-realize kaagad. Ilan sa atin ang ganon. There is even a challenge, hindi lang doon sa mga negative things na nangyayari sa atin, pero there is also a challenge in our answered prayers. There is also a challenge when we cross into our promised land. Kaya nung nag-cross sila Joshua sa promised land, very specific si God. Pagkatawid nyo, magtayo kayo ng altar. Magtayo kayo ng altar. Principle sa Bible yon. Doon sa time nila Joshua, magtatayo sila ng altar, magpapasalamat sila. In principle, yung principle behind building an altar, kailangan ganun din tayo ngayon. Meron kang pinagdadasal, sinagot ni God, kailangan meron kang altar kung saan ka magpapasalamat dun sa binigay niya sa iyo. It is a way of thanking God. It is a way of acknowledging. Di ba si Joshua, every tribe, kumuha ng isang bato. Ano ba naman yung bato? Hello. Kumuha kayo ng bato, magtayo kayo ng altar, doon kayo magpapasalamat. Bato eh. Tapos ito, ang laking amount, 6 digits. Maano ba rin, bumili ka ng something less than 100 yung presyo? Hindi niya ginawa. Ayaw niya. Tatawa-tawa siya kung bakit ko sinabi yun. Ngayon, back to
o ano man sila noon. Huwag natin paglokohan. Huwag natin paglokohan. Sabi ko nga, there is a challenge in the negative, in the bad things that happen. There is also a challenge dun sa good things that happen to us. Huwag po natin kalimutan ang magpasalamat sa Panginoon. What particular scripture do you always go to in times of challenge? Itong maganda, ito yung masaya. Ito magsishare tayo lahat. Ano ba yung binabalik-balikan mo? Pag meron kang isa-isa lang na scripture, ano yung binabalikan mo na scripture pag merong challenge? Siguro yung particular na challenge mo ngayon, ano yung babalikan mong scripture? Sige, pagbigyan natin. Konti tayo, 1 or 2 scriptures. Game, hindi ko kayo makita lahat. Kayo ang Sige po, sinong mauna? Mauna na ako, kuya. Game. Ako, Matthew Vincent, 6:33. Vincent, Po. amunin mo, walang ulitan. Opo, Matthew 6:33 at saka yung Isaiah 41:10. Yun. Yung po talaga yung verse ko ngayon na ginagamit. Pero dati, di ba, yung paborito ko yung Philippians Or 13. Opo, yun po yung dati. Medyo pag lumalalim nga tayo at naiintindihan natin ng yung po mas naging kampante ako yung bagay na yung sa Isaiah 41:10. Tapos kapag medyo nalilito ako, iniisip ko agad yung Matthew 6:33. Yung po yung nagiging compass ko po. Game. Yun po. Sige. Thank you, Vincent. Sino susunod sa'yo, Vincent? Siyempre yung tropa ko, si Ruben. Game, Ruben. Maximum 2 or isa lang, pwede na. Ako naman yung 1 Peter 4:1, pag nakakalimot na talaga ako, pag galit or ganon, yung medyo labo-labo na, yung 1 Peter talaga, naalala ko. Kailangan mo mag-taste. Pag titiisan mo yung mga ganong na kailangan di ka na di ba? Yung sin no more yun. Yung 1 Peter 4 talaga yung talagang example, may nag-cut sa akin, ay talaga naalala ko na yun. Salamat. Nagre-rema yung pasalamat ko. Ayun. Sige. Pipili ba ako? Game. This is Lay. Yan. Ako, at talagang yung ko yung Jeremiah 33:3, yung Kolaan to Uy, me. ganda nun. Yung ngayon naman din, yung Ephesians 3:20, yung now to him is able to do immeasurable more than all we ask for, imagine, according to his power. Yeah. Saka yung Philippians 4:13 din. Yun. Saka yung 9:29, it shall be done for you according to your faith. Ayun pa po. Sige, Lay. Thank you. 30. Ang dami sige, Lay. Sinong susunod sa'yo? Yung po sabi ni Irene sa akin, anak ko Ate Lay, ewan ko lang kung di ko pa ma-bless yan. Ang dami-dami mong verses dyan. Dito sa akin. Pumunta siya sa kwarto ko. Sinong susunod sa'yo, Lay? Si Macy po. Macy, game. Maximum Ayun. 2. Okay, Zephaniah 3:17 po. Yeah po. The Lord your God is in your midst, the mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. And He will quiet you with his love. He will rejoice over you with loud singing. Yun po. At saka yung Psalm 16:8, I know the Lord is always with me. Ayun. Tama. Sige, sino sunod, Macy? Sunod is Rocky. Pastor, yung lagi naririnig sa akin yung Matthew 6:33, yung seek ye first kingdom of God. Kasi po, Pastor, basta po lagi kayo all-time favorite. Lagi rin yun po yung sinasabi ko sa staff na si po ba na kahit naman anong galing natin if we're not going to seek Him first. Kaya nga po sinasabi ko sa kanila, pag open pa lang ng clinic, kahit 2 pa lang kayo, yun din po yung ginagawa ko every morning, Pastor, as I open my eyes. Lagi muna po talaga na pray before. Kasi syempre, hindi ka naman makakapag-devotion agad. Kasi mag-CCR ka pa. Minsan, pag nag-CR ka, mag-distract ka. Kaya po ginagawa ko, before na isayad ko po yung pa ako sa floor, nag-pray na po muna ako para
I seek Him first. Yun. Tapos po yung pangalawa po, nasabi na po itong Isaiah 41:10 kasi yung po yung fear not. Sabi ko nga, pag naririnig ko po yung fear not, di po ba yung word na fear not or do not be afraid, para po yan more than 365 times na sinabi. So kung iisa-isahin mo po yung fear not, isang araw, kulang pa ba yung paalala ng Panginoon? Kasi sa araw isa, sobra pa nga na huwag kang matakot. Yan po, although sabi nga sabi niyo nga po, hindi matakot kasi pag naman ginawa mo yan, parang sinasabi mo, piniplease mo sarili mo. Pero pag po pinanghawakan natin yan, kagaya na yan, may takot po ako na ko. Magpapatalo po ako sa takot. Para naman di po wala yung faith ko. Kaya po, yun po yung dalawa talaga na sabi ko, grabe, 365 days lang yung araw. Pero sinabi ng Panginoon, fear not, paulit-ulit. So bakit paulit-ulit sinabi yan? Karamihan sa Bible verse, nandyan yan. Bible chapter, nandyan yan. Sabi ko, talagang dapat talaga po. Yung timbang ng faith, mas mataas kaysa sa fear. Kasi narinig ko rin po yun in one, yung sa church na parang siso yan Parang siso. Kung mababa yung faith mo, mataas yung fear. Pero kung mababa yung fear mo, ibig sabihin mataas yung faith. So parang siso. Kaya po lagi po yan nasa mind ko na yung kailangan lagi sa buhay mo. Mas mataas yung faith, mas mababa yung fear. Yun po, Pastor. Salamat po. Yun. Sige, thank you. Rocky, sino susunod? Si Sister Donna. Wala na po. Si Aji po pala. Ako. Sa akin ang aking life verse yung Exodus 14:14. You just have to remain calm, God will fight for you. Palaging yun yung pinangahawakan ko. Tapos, ito may bago akong nagre-rema sa akin lately. Yung Isaiah 46:9-10. I am God, and there is none like me. Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish. So parang na-assure niya ako na I am in control. Kung ano talaga yung the best na mangyayari sa buhay ko, yun yung ibibigay niya. I just have to trust. Oo. Yun. Tapos, I see Sister Do, ikaw na. Tiyet, wala ba? Wala. Tiyet, ha? Wala. O sige. Nasa labo natin. Wala pala ang Tiyet. I'm here. Ayan. Sige, you're there na? Oo, sige, Sister Tiyet, ikaw? Ang dami kong verses for this year, Pastor Alex, but I am really trying to digest itong Psalm 119, 133 to 135 from ESV. Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me. Redeem me from man's oppression, that I may keep your precepts. Make your face shine upon your servant, and teach me your statutes. Every day kasi struggle ako, Pastor, to keep focus on the Lord with so many challenges from the enemy, trying to disrupt your concentration from the Lord, trying to keep my concentration away from the Lord. So I really pray fervently to be steady with my steps according to His promise. Yun lang po. Thank you, Pastor. Thank you. Si Do naman. Yung Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart, with all your mind. Or Deuteronomy 6 ata yun. Yun. Kasi loving God, yung self mo, yung makokontrol mo. Kasi isipin mo para kay God lahat yung gagawin mo. So, yun yung pandon. Tapos yung
isa pa yung Isaiah 41:10, which is nakuha na nga ni Kwan. Pero life verse ko yan during the pandemic kasi. Before the pandemic, binigay sa akin ni Lord yan. Talagang pinanghawakan ko. And sabi ko, Lord, bakit ito yung Kwan ko? Wala naman akong fear. Pero prepare ako pala ni Lord for during the pandemic. Yun. So, yun yung life verse ko rin na pinanghawakan ko na palagi kong during the pandemic, yun ang life verse ko. So, yan. Laking tulong din. Yun po. Yun, sige, thank you. Heads up kami sa inyo. Next week, ang Bible study natin, ang focus niya ay Isaiah 41:10. Yun po yung Bible study natin next week. Anyway, yung sa akin, meron yung time na nagsusumbong ako kay Lord na, Lord, hindi maganda po yung mga nangyayari. Tapos ganun yung ginagawa nito, ganun ginagawa sa amin. Ano yung binigay ni Lord na verse sa akin? Ako yung kinabahan doon sa binigay niya. Una, Psalm 105 verse 15, don't you dare lay a hand on my anointed ones and don't you do a thing to hurt my prophets. Galit. Nagaganyan yung anak. Tapos sinundan pa niya ng Genesis 26:11. He who touches this man and his wife will certainly be put to death. Sabi ng Panginoon, Lord, ang bagsik mo naman. Ako pa yung nagsabi ng ganun sa kanya. Tapos ang balik niya sa akin, nagsumbong ka sa akin na I will take over. Yung ganun. Every season ng buhay natin, parang sinabi ni Vincent, ati ganto, tapos ngayon itong ganto. Ganun talaga siya yung nagsabi that we will live our lives in season. Sinabi niya kay Noah, we will live our lives in seasons. So during those seasons, siguro nag-iiba yung verse and huwag tayong mag-alangan, huwag tayong para pag ginagawa ni Lord yon. Every season binabago-bago niya. Let's leave it to Him. Ganun po yun. Ganun yun. So sana lagi tayong may mga pinangahawakan na scriptures mula sa Panginoon. Tapos sabi niya, for then you will prosper and succeed in whatever you do. Sabi sa NIV, for you will be prosperous and successful. Sabi sa NIV. Pero mag-focus tayo sandali dun sa word na tsalak. Prosper. Sabi sa Hebrew, dun sa original language niya, prosper, prosperous, yan nang galing, ito yung root word niya. And it means success or having success. Parang ganun din yun eh. Pero para sa Hebrew kasi, sabi nga natin, every time na we read Hebrew, every time we try to understand a word in Hebrew, ang una nating intindihin, ang Hebrew is more symbolic than phonetic. Pag phonetic, parang sa atin, parang sound ba? Kaya phonetic. Parang yan o yun. For. Pinagsama-sama natin yung tunog ng F, O at saka R. Kaya naging for siya, phonetic. Pero sa Hebrew kasi, oo, meron siyang phonetics. Pero there is always a symbolic meaning sa sa every Hebrew word, every Hebrew letter. So, para sa Hebrew, pag sinabi mong prosper, hindi lang siya material wealth, hindi lang siya financial success. Although part of it, pero kasama dyan yung spiritual, emotional, relational aspects ng buhay. Foremost, kauna-unahan, pinaka-importante, pag sinabi mong prosperous sa isang Hebrew, ang naintindihan niya ay two basic things, a peaceful home and good health. Peaceful home and good health. Think of it. Yung iba iniisip nila pag sinabi mong prosper, pera eh. Pero paano kung meron ka lahat ng pera, dami-dami mong pera, pero wala kang peaceful home, wala kang good health? Makes sense, di ba? Useless lahat yun. Paano kung pagkalaki ng bahay mo, ilang kwarto yung bahay mo, meron kang mga sasakyan, may mga servants ka, pero wala kang peaceful home, wala kang good health. Dami mong kwarto para sa bawat anak mo, pati kamag-anak dinagdag mo, pero wala sila lahat doon. Hindi peaceful yung bahay mo. Daming kwarto sa bahay mo, pero nandun ka lang sa isa kasi may sakit ka.
Useless lahat, di ba? So it makes sense yung understanding ng isang Hebrew, and I hope i-adapt natin yung understanding na yun, that when we talk about prosperity, it is a peaceful home and good health. Susunod lahat yung iba. Above yung material, yung earthly wealth and achievements na meron tayo, yung spiritual prosperity and success in fulfilling God's purposes to our lives, yun yung pinakamahalaga. Remember, yung instruction na ito ni God kay Joshua, including yung verse 9, bakit niya inuutos lahat yon? You will conquer the promised land. Mapapasayo, land flowing with milk and honey. Kasi, in a very short description, Joshua is about to fulfill the purposes of God. Bakit tayo sinasabihan ni God? Be strong, be courageous, do not be afraid, do not be terrified, do not let this book of law depart from you. Bakit sinasabi ni God lahat yon sa atin? Bakit niya sinasabi sa inyo ngayon? Because you will fulfill my purpose, God's purpose. It is not our personal purpose. Purpose ni God. Pinakamaganda ay tumugma yung purpose natin sa purpose ng Panginoon. Yung will natin sa will ng Panginoon. Hindi natin pwedeng i-impose yung gusto natin sa Panginoon. Ganon din si Joshua. Bakit niya sinasabi yon? Kasi meron akong ipapagawa sa iyo. You are about to fulfill my purpose. You are about even to fulfill a promise which I gave to Abraham dun sa Genesis chapter 12. Kasi part ng fulfillment ito. So, God is telling us to be strong and courageous for His purposes. And in the process, nai-enjoy po natin yung fruits ng purposes ni God. Hindi purposes natin. Si Joshua gagawin niya yung purpose ni God, tayo gagawin natin yung purpose ni God na tinakda niya para sa atin. Proverbs 3 verse 5 and 6, ang beses natin binabasa yan. Pero in essence, it tells us na ang pagtitiwala sa Panginoon, all your heart, hindi yung may natira, hindi yung conditional. Tapos do not rely on your own understanding. Yung opposite kasi of trusting in God is relying on your own understanding. Hindi pwede. And think of it na you are about to cross and to win your promised land, mas pagkakatiwalaan mo yung nanggaling na dun. Yung may alam nung plano, mas pagkakatiwalaan mo siya. Tapos in all your ways know Him, acknowledge Him, sabi sa NIV. Ibig sabihin, in all your ways, pasalamatan mo ang Panginoon. Pag yun ang ginawa mo, He will make your path straight. Mangyayari at mangyayari kung ano yung plano ng God. Following the Hebrew understanding of prosperity, why is there greater emphasis on spiritual prosperity and success? Pinaliwanag ko na, no? Pinaliwanag ko na. How can we adapt this truth? Ayun lang. Ayun lang. I want us to think of that now. Na mas mahalaga, peaceful family and good health, and everything will follow. Think of how you can adapt that dun sa daily na buhay mo ngayon. How can you adapt that in your daily life? Marami tayong kailangan gawin, tapusin sa bawat araw. Paano mo mai-adapt yung ano yun, yung peaceful home and good health. Yun yung una at unang priority mo. Think of that. Amen. 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 Okay. Amen. Breakout na lang natin for 10 minutes or 15 siguro. Mag-extend na lang tayo ng a few minutes after. So una, ano yung tanong? Do you have a current fear which you have given a name or identity? Bakit? Bakit yan ang sinasabi? Na siguro nakita nyo sa preaching yan. Minsan meron tayong fear, meron tayong discouragement. Instead of looking at it as fear or discouragement lang, bibigyan mo siya ng pangalan. Yung isang sitwasyon, binigyan mo ng pangalan. Kaya ganito ang buhay ko ngayon kasi ganon ang ginawa sa akin ni ganon. Binigyan mo siya ng pangalan. Nagkaroon tuloy ng identity. Kaya hindi ako umaasenso sa buhay kasi sinabi ng tatay ko, kapatid ko, biyanan ko. Sinabihan nila ako na bobo ako, na wala na akong kinabukasan. Sinabihan nila ako na adik ako. So binigyan mo ng pangalan. Meron siyang muka, meron siyang pangalan.
And what are we about to do? You will unmask it. Tanggalin mo. Ilabas mo kung ano. Parang yung sinabi ni Macy kanina, di ba? Yung ginawa natin kay Macy, inugat natin, we were unmasking it. So, meron ka bang fear na nabigyan mo ng identity or a name? Now that you have unmasked that fear, how do you intend to be released from that fear? Nakita na ni Macy, meron palang nangyaring ganito sa buhay ko noon. Meron palang nangyari sa buhay ko na sinisi ko ang sarili ko noon. So how can you be released from that? Seek advice from your good mates. Tapos yung second, what promises from God are you holding on to at this season of your life? Meron kang pinangahawakan na pangako si God. Pero it is wisdom for us not to identify what is causing you to be afraid or discouraged regarding this promise. Meron kang pinangahawakan, ano ba yung sinusubukan na discouragement or fear? Ano ba yung nagsasabi sa'yo na hindi yan matutupad? From what you learned from our Bible study and the preaching video, how can you fight this fear and discouragement? Tapos equally important, what aspect of our Bible study and or the preaching video resonated with you the most? Ano yung nag-impact sa iyo? Yun. Siyempre magkasama si Ruben at si Vincent, room 1. Room 2, si Doraki and Ted. Room 3, Angela and Macy. Tapos meron po kayong, overtime na tayo ng konti 20 minutes. Meron tayo 20 minutes to answer all of those questions. 20 minutes starts now. Nagbalikan na. Bumalik eh. Ayaw pa namin bumalik. Yun. Picture nyo, wala? Ay, hindi sila Meron. Meron? Hindi pa Okay. kami nag-send. Oo. Okay, sige po. Mag-highlights lang tayo. Huwag na tayo mag-detail. Anyway, tama na yung nag-usap kayo sa itong breakout room. Okay, highlight. Saan tayo magsisimula? Sige, ganado na si Macy eh. Room 3. Go, Macy. Ang highlight lang namin nila, Aji and Lay, is yung health. Yun yung fear namin. Na alam naman namin na of course, kay God din tayo depend. And tama ba yun, Aji? So, nag-sharing, Tama. ipapacheck up or whatsoever. Kaya maganda rin na kami nagkasama. Nagkaroon ng sharing, ano pa ba yung dapat, ganito ganon. So, in our own experience. And then, lalo na si Lay, yung fear ni Lay, yung sa paglalabas siya, na ngayon, overcome na rin niya. Yun. Tapos yung sa malaking bahay, siya raw yata yun. Hindi makaalis-alis sa bahay. Sana ko yung tinatamaan nyo kanina. Uy, hotel yung bahay niya. Kala nyo. Kaya nga, di mo makalabas-labas. Nasa kwarto lang. Dati yun. Ngayon hindi na. Nalilibot ko. Amen. Ayun. No? Tapos yung highlight namin, mabilisan na lang sa highlight namin doon sa promise ni God, yung sa akin sa Jeremiah 33:3. Ayun, call to me and I will answer you. I will tell you the great and hidden things that you have not known. Ayun. Amen. And then, Aji, Sa pinangahawakan akin mo. yung sa preaching naman, gusto ko yung every time I will have an altar, to remind me always of God's faithfulness. Yan. Yan ang Lee. Lay, yung sa'yo, alam ko marami kang nung pinangahawakan kay God. Dun sa word ni Lord. Yung Lay. kanina, yung Ephesians, yung maliit na lang, Matthew 9:29, it shall be done for you according to your faith. Tapos, which aspect of the Bible study, ayun yung ni-remind mo kami, Pastor, about kaysa naman mag-stay ka doon sa talk to God, ayun, and siya yung kausapin mo about it instead of worrying. Sabihin mo sa kanya yung maging totoo ka, hindi yung kailangan maayos kang humarap or like this, be as you are, kasi alam niya yun.
He knows you. Kasi siya nga ang nag-create sa'yo. Totoo yun, Pastor. Yung hindi mo kailangang magkunwari sa harap ng Panginoon. Be as you are. Yung kung ano yung sa akin. Okay, How about you guys? Hindi na kami dumating doon. Room 2 naman, room 2. Highlights lang kayo Opo, okay na po. Room 2, Thank Tino, you. Rocky, and Tayet. Go. Go. Sino? Mr. Do? Sir Tayet. Si Rocky kasi, 5 points ako. Nagsishare si Rocky about ng fear niya tungkol sa kanyang pag-iisa kasi sabi niya baka daw aalis na yung anak niya for America. Siya rin naman daw ang nag-push ng anak niyang umalis. So yung fear niya ngayon na iisip ng mga anak niya, kaya ba niya mag-isa, ganon, kasi yung anak niya malayo din naman yung tinitiran. Itong bunso niya, yun ang close niya, mag-America na. So, marami din siyang encounter sa office, yung mga taong minsan nawawala nagka-absent, minsan nawawalan siya ng quota, naghahabol ng quota. But praise be to God, lahat naman nami-meet daw ni Lord. So, yun lang, we have to pray, concentrate on the Word of God. We have to divert our anxieties, lahat. Sa akin naman ganun. I go to the Word of God right away. I put down everything and I put my concentration sa Word of God. So I declare it loud, lahat ng mga promises ni Lord. Kung kailangan the whole night magde-declare ako the whole night with the Word of God. So I overcome the fear because I trust in my God, and I overcome the fear by listening to the Word of God and declaring the Word of God every day. Yun po ang sa akin. Ikaw naman, Sister Dawn. Actually, yung sa amin, Juan, yung fear natin kasi is fear of the future, lahat naman yun. Hindi mo pa, kung yung present, it's already a issue or problem. Issue na yan, problema na yan, na hinaharap mo eh. Pero yung fear is fear of the future ng anak mo, future. Parang ako, ang fear ko nun is yung pag nag-asawa ako, takot ako nun. Kaya I was already 30 when I got married. Kasi hindi ako nagka-boyfriend din. Si Pastor Alex na yung boyfriend ko. So, may takot ako kasi. May takot ako. So, fear of the future yon. Ano yung mapapangasawa ko? Sino yung, ano mangyayari sa buhay ko? Ano yung magiging anak ko? Parang ganun yung puro fear yung future mo. Yung pandem, yung sa fear of technology, yung may bago kang cellphone, ano yung mangyayari sa cellphone mo? Takot ka maggalaw-galaw sa mga cellphone mo, which is, you need to try it. You need to try yung ano yung nasa cellphone and mawawala yung fear mo. Yung parang gano'n. Tapos yung fear of relationship, fear of loss of relatives or loved ones, yun, puro future lahat yun. Yun ang iniisip natin, future. So, huwag na tayong magpun sa yung fear na yan. Which is the Lord says, be strong and courageous. At saka, sabi nga, you trust me. Yeah, sabi nga ni Lord, you trust me. So, you put our trust to God. Just talk to Him. Yung sabi ni Pastor Alex na, kausapin natin si Lord. Ayun. So, kausapin natin. So, we have 5 points na makukuha dun sa fear natin. We need to renew our minds. For example, yung takot natin nasa mind natin palagi. Renew natin. Yeah. Dapat aalisin natin sa mind natin yan. Tapos kung may mapagabag sa yung pangyayari na hindi maganda, let's have forgiveness para ma-renew yung minds natin. Forgiveness mo, ibibigay mo na yan. Tapos, we rebuke that evil spirit of fear.
rebuke natin yan and fix our eyes on Jesus. Pag-usapan yung kung ano nakakabuti. Then, you obey God, you pray to God, trust God, at gagawin niya yung maganda para sa'yo. Then you'll have Amen. a freedom. Freedom. Yung freedom mo na hindi ka ma-anxiety, mental sickness, kung ano man yung hindi ka magkakasakit, you will be healthy and happy. Yun yung freedom. So, yun po yung sa amin, yun yung pan mo sa ano to ah, sa no fear zone natin. No fear zone. Tapos yung mga verses na nag-con sa atin is Isaiah 41:10, yung ano to ano pa yon, yung ano yung sa Sister Thea, Psalm 119. sa 1:9. Yan. Tapos yung Joshua 1:9 is Also 19. Be diba? strong and courageous. Ayun. Yan, pareho dun sa 41:10 pala, pareho rin pala yun. So, yun po yung para sa amin, and that's it. So, let's renew our minds para it will go forward. We fix our eyes on Jesus. Okay, thank you. Ayun, si Ruben. Hi, Ruben. Hello. Kami naman Si Vince. si Brother Vince. Tama sila. Gusto mo ata mag-report, Brother Vince? Oo na. Yung sa Dadagdagan ko na lang. Sige. Dadagdagan ko. Yung sa Bear naman namin parang kay Sis Doy, parang sinagot na ni Tita Do. So, pero may identity si Brother Vince before. Kung may Superman, may Curseman, no? So, Actually, yung usapan namin ni Brother Ruben, very basic lang. Pero yung gusto ko lang na paalala lang din kasi medyo masaya yung kwentuhan namin. Naalala ko lang na yung about fear, yung isa sa mga tinuro talaga ni Pastor Alex sa akin na nagmarka sa buhay ko. Na hanggang ngayon, yun talaga yung sinusundan kong katuruan. Yung sa 2 Corinthians 5:17. Bago ka ng nilikha ng Panginoon. So, the old is gone, the new has come. So, wala nang dahilan para yung fear pumasok pa balang sa atin. Pero malaking bagay itong aral na to. Kasi itong aral na to ay narinig na natin to. Pero dahil sa mga Bible study na ganito, muling napapaalala at nakakausap natin ng Panginoon na nagpinapaalala niya dahil sa aral na to, nakakatuwa talaga. Naisip ko yun yung 2 Corinthians 5:17. Tapos yung sa naman, renew your mind. Tapos sa pagkilos naman, yung James 1:19, yung slow to speak, slow to anger. Yun yung napansin ko na sa mga sharing namin ni Brother Ruben. Yun yung naano ko na yung James 1:19 kasi once na in new creation ka na, hindi ka na hindi ka na nag-overheat kasi maganda na yung radiator mo si Lord, yung coolant. Tapos yung naman sa promises sa pinanghahawakan para hindi ka maging thankful ka kung ano man yung ibibigay ng Panginoon, kung ano man mangyayari, magiging grateful ka. Yung Jeremiah 29:11, yun, pasok na pasok talaga siya yung verse na yun. So kapag yun kasi ang tumatakbo sa isip mo, minsan kasi ang natatakot tayo kapag hindi maganda yung nangyayari. Pero pag maganda yung nangyayari naman, na-overwhelm tayo, nawawala tayo sa wisyo. So kapag naisip mo yun na nakapambalanse si Jeremiah 29:11, magkakaroon ka ng na in everything, give thanks. Yun po. Brother Ruben, baka ayun. Ganda ng usapan namin ni Brother Vince. So, anyways, yung sa akin, yung fear of naman, yung siyempre mahirap naman pag mawalan din ng trabaho, 'di ba? Kasi may mga babayarin. Actually, yun eh. Pero sa akin kasi yung verse na gagamitin ko doon is yung Matthew 7:7. Hanggat yung ask, knock, and seek. So, sa akin kasi hindi rin na ako parang dati ganun yung mindset ko na nangyari yan sa akin before yung
parang kabago-bago ko sa work, na-delete ko yung buong screen recording nung ano. Ay, oo, maalala ko yun. Oh, talaga ano grave ano yung grave scene talaga yun sa call center yung madidelete. Actually, doon ko na-experience talaga ano, lumod yung manalangin sa CR. Pero ang tagal-tagal ko kahit katokin ka, bahala kayo dyan. Tapos yung ano doon, yung sabi nung boss ko, hindi niya sinasadya. Ganun lang kasimple yung ang dami mong ano tapos yun lang ang maririnig sa boss mo no. Hindi niya sinasadya kasi nagano yun eh. Ah, na-escalate yun eh nandun yung mga director ganun. Napagbintangan pa yung vendor eh na sila yung ano eh ako naman yung cost noon. So sabi ko yung grace ni Lord. So sabi ko, so yun. Tapos yun nga yung tapos yung sa position, yung dati kasi parang nadidegrade din ako. Yung ganun, di ba? Pag may mga mataas, ganun, di ba? Yung parang tingin nila sa'yo, ganito lang ang position mo. Pero nung nabasa ko yung ano, yung sa First John 4:4, walang pwedeng magmatas, ganun, di ba? Yung nasa sa akin, yung mas mataas. So, tapos, di ba, dati kasi magagalitin ako or ano. So, ngayon nabago yun eh. Pero na lang kung ano din, siyempre, minsan ang Christian vulnerable din. So, yung Romans 12:19, so, imbis na gantihan mo na lang ng mabuti. So, yun. So, yun yung sa akin, Pastor Alex, yung ano sa akin, yung Joshua 1:8-9, ano yan, yun yung actually, lagi ko rin talagang ano yan eh, napabasa. At laging laman ng ano yan eh, reels. So, napakaganda rin. So, yun po sa amin, Pastor Alex. Okay, okay, okay. So, yung ginawa natin, napakasimpleng verses, narinig natin, nabasa natin na noon. Pero I hope yung Bible study natin, binigyan tayo ng better understanding, better meaning, better encouragement. Ang tingin ni God kay Joshua ay conqueror. Pero for every conqueror, alam niyo yung kanta ni Gary Balot, The Warrior is a Child. For every conqueror, kailangan niya pa rin kailangan niya pa rin ang Panginoon. So, it is foremost, it is very important para sa atin that we will always seek God's Word. Maraming nag-ignore sa God's Word, nag-ignore sa Bible, hindi nagko-quiet time, when in fact, yung Bible is the primary physical contact ng Panginoon sa atin. Before you would seek Him elsewhere, sa prayer mo, sa meditation mo, sa kung ano man yung ginagawa mo para isiksikat, unahin natin yung Word niya. Word of God, putting it into practice, tapos yung fellowship with other believers, parang ginagawa natin. So, it is our desire to be strong and courageous. Remember, merong grace ang Panginoon, pero it is the same God who is encouraging us to be strong and courageous. Yung grace would come in once we choose to be strong and courageous. Nagtitiwala tayo sa mga pangako niya. We are relying on His presence. I will be with you, sabi nga niya. We are relying on His presence in every aspect ng sa buhay natin. Sana magkaroon tayo ng comfort, ng strength in knowing na nauna na si God para sa atin and hindi niya tayo iiwanan. Alam niyo yung instructions niya na be strong and courageous, do not be afraid or discouraged. It always comes with the promise na hindi ko kayo iiwanan. Magkamali ka man, hindi man maganda yung mangyari sa buhay mo, hindi pa rin tayo iiwanan. Amen. Amen po. I hope nakatulong yung Bible study natin. Amen. Yung instead na mag-final prayer tayo, we will be singing our prayer. Tapos afterwards, pipicturan tayo ni Ruben, syempre. Picture muna. Hindi, mamaya na. Kasi i-stop share ko na lang. Pipicturan tayo ni Ruben, tapos meron akong konting ipapakiusap lang. Okay.
Yun. Amen. Thank you, Amen. Ruben. Teka, stop share. Ayun. Game, Ruben. You are glorified in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po, Pastor. You, Amen. Maraming Thank- salamat po ulit. you. Thank you. Thank you, Bye. Pastor. Thank you po.